Yan. Okay. Share ko lang yung screen. Mag-open muna ako ng ano ha. Ng Paint. Na lang. Para hindi na mawala mamaya. Okay lang, binubuksan ko lang yung Paint para diretso na. Ayun, okay. Okay, ito na, writing task 1. General training writing task 1 is letter writing. So letter writing, magsusulat kayo ng letter, ha? So we have 3 types of letters. Ano yung 3 types of letters natin? So again, writing task 1 is only ilang minutes? 20. 20 minutes lang, ha? 20 minutes. Ayan. 20 minutes only, pero at least 150 words. Ano ibig sabihin na at least 150 words? Hindi bababa. Oh, minimum. Hindi bababa dapat sa 150. Minimum na yan. So pag kulang, deduction. Okay? Pag kulang, deduction. Pag sobra, walang deduction. So dapat sobra. Okay? Oh, pag sobra, walang deduction. So mas maganda sobra. Alright? 33% lang yan. Kaya dapat unahin nyo yung task 2. So ito yung 3 types of letters natin. We have formal, semi-formal, we have informal letters. So yan yung types of letters natin. Pero tandaan nyo, isa lang ang ibibigay dyan. Hindi tatlo. Baka maisipin nyo tatlo. Kasi 20 minutes lang yan eh. So hindi mo matatapos ng yung tatlong yan sa 20 minutes lang. Isa lang. Ha? Either formal ba yung matanggap mo, semi-formal ba yung matanggap mo, or informal ba? Okay? So pagbigay ng topic sa'yo, ang problema kasi dyan, pagbigay ng topic sa'yo, hindi nakalagay doon kung formal yun, semi-formal yun, or informal yun. Hindi nakalagay. So ibig sabihin, ikaw mismo ang mag-a-identify kung ano yung topic, kung formal ba yun, semi-formal ba yun, or informal ba yun. For example tayo para maintindihan nyo. Writing. Yan, writing. Itong mga graphs, ano yan ha, writing task 1, academic yan, hindi yan general training. Line graph, bar graph. Pag may nakita kayong ganun, pang academic yun. Ito kasing sa general training, letter writing. Magsusulat kayo ng letter. Ay, mabuksan ka lang. Yun. General training, yan. Bawa lang. Sample lang to, sample. Ayan ha. Ito yung example ng writing task 1. Ganyan talaga yung writing task 1. So bago magsulat, basahin mo na yung instruction ha. So sabi diyan sa topic, although you are meant to present your thesis project in 1 month, your sister's getting married in Spain at the same time. You would like to change dates for presentation. Oh, yan daw yung thesis project mo daw magpe-present ka sa loob ng 1 buwan. Kaya lang yung sister mo is getting married at the same time sa Spain.
So, presentation mo, yung kapatid mo naman ikakasal. So, gusto mo na i-change yung dates ng presentation mo ng thesis project mo. Sabi dito, write a letter to your professor. So, magsulat ka daw sa professor mo. In your letter, explain the situation. Remind the professor of your academic achievements to date and ask for a different date to present your thesis. So, dito sa writing task 1, bibigyan kayo ng scenario. Bibigyan kayo ng situation. Tapos, magsusulat ka tungkol dyan sa situation. Okay? Ang tanong ngayon, nakalagay ba dyan kung formal, semi-formal, informal letter yan? O, di ba? Wala. O, walang nakalagay dyan. So, ang tanong, anong type of letter yan? Formal ba yan? Semi-formal or informal? Formal. Formal, sabi ni Jonalyn. O, sa'yo, Richard. Hindi, sir. Ha? Wala po idea. Kaya tinatanong kita example lang. Hindi yan. Ano, formal, semi-formal, informal? Sir, Formal na rin formal. para sige, formal. Sabi ni Jonalyn tsaka ni Richard, formal. So tingnan natin paano nyo ma-identify kung formal yan, semi-formal or informal. So you will be able to identify depending dun sa purpose ng letter. Para saan ba yung letter? Okay? So magkakaiba yun ng purpose. Ito yung sa formal, ito yung semi-formal, ito yung sa informal. O pakibasa lahat yan pag ganyan. O Jonalyn, ikaw na. Sige, sir. Hmm. Identify the purpose of the letter. Type, formal, requesting information from a company, applying for a job, complaining to a bank, store, airline, the product or service, making a recommendation or suggestion. Semi-formal, complaining to a landlord, explaining to a neighbor, asking a professor for permission. Okay. Informal, Sige, informal. inviting someone you know well, thanking a friend, apologizing, asking for advice. Alright. So ayan ha. So screenshot ko para at least may kopya kayo. Screenshot ko muna para ma-discuss natin. Kaya ako Formal nag-open pala. ng Kaya ako nag-open kanina ng ano. Ay, bakit hindi mo ma-paste? Ayun. Nag-open ng Paint kanina. So sabi diyan, kapag formal daw, requesting information from a company. So nagsusulat ka ng letter, kasi letter writing to. Halimbawa, nagsusulat ka ng letter sa San Miguel Corporation. Gusto mo malaman yung mga products nila at mga price list nila. O nag-request ka ng information. So yun, formal letter yun. Pag nag-a-apply ka sa trabaho, anything related sa work, formal letter. O take note ha, anything na related sa trabaho, formal. Complaining to a bank, store, airline regarding the product or service. Basta nagko-complain ka sa airline kasi na-delay yung flight mo or na-cancel yung flight mo, bumili ka ng sapatos sa isang tindahan, may sira pala, nagsulat ka ng letter sa manager, nagreklamo ka, complaining yon sa product or service. Or bangko, ha? Basta complaining, sa tatlong yan, automatic formal yon. Or making a recommendation or suggestion, nag-recommend ka sa boss mo, company, nag-recommend ka sa isang airline, nag-recommend ka sa isang company, so formal letter yon. Ito lang ang tatandaan nyo para malaman nyo kung formal letter ba yung topic. Again, hindi nakalagay doon kung ano yun. Kapag semi-formal naman, complaining to a landlord. Ano yung complaining to a landlord? Basta mga related sa, lagay natin dito para hindi yung makalimutan. Anything related sa mga boarding house, ganyan. Okay? Boarding house, sa mga lodging house, mga concerns doon, hotel, okay? Ano pa? Etc. Ayan. So, basta mga related sa ganyan. Halimbawa, sa boarding house nyo, may tulo yung bubong. May butas, may tulo pag umuulan. Reklamo ka sa landlord. Yan. Semi-formal yun. Okay, sa lodging house, sira yung lavatory o sira yung gripo. Semi-formal yun. Ito yung may memorize nyo. Okay?
Explaining to a neighbor. Ano naman to explaining to a neighbor? So, ito naman explaining to a neighbor. Anything na related naman sa neighborhood, no? Kapitbahay nyo. Anything related to neighborhood, ha? To the neighborhood. Ayan. Neighborhood. Ayan. Ano ibig sabihin nun? O, halimbawa, kapitbahay nyo, hating gabi na, nabibidyoke pa rin. Magrereklamo ka, magsusulat ka ng letter. Related yun sa neighborhood. Okay, yung aso ng kapitbahay nyo, laging pakawala, nangahabol, o magrereklamo ka sa barangay, magsusulat ka ng letter. Explaining to a neighbor yun. Semi-formal yun. Okay? Asking a professor for permission. Ito naman, anything related sa mga professors. Anything related to professors. Basta yung mga letter para sa professors, sa teachers, sa coaches. Teachers, coaches, principals, mga ganyan. Or anyone connected sa school. Pag magsusulat ka sa someone na connected sa school, semi-formal yun. So, ito lang ang tatandaan nyo yung mga nandyan. Memorize nyo yan kasi kailangan nyo yan. Kapag informal, mas madali. Bakit mas madali? Kasi, someone you know very well. Magsusulat ka ng letter para sa taong kilala mo. Sino ba yung mga taong kilala nyo? Kilalang kilala nyo. Very well Relatives. Friends at saka family. O, diba? Relatives. Yan ang informal. Siyempre, informal kasi friend mo eh. Friend mo, o di ka, mama mo, magsulat ka sa mama mo, sa papa mo, kapatid mo. So, informal siya, ha? Ito lang mga itong tatandaan nyo, yung sa formal tsaka semi-formal. Kasi kapag itong tungkol sa mga friends yung letter mo or sa family member mo, informal yun, automatic. O, diba? Madali lang tandaan, ha? Memorize nyo yan kasi kailangan nyo yan. O ngayon, yung sample natin kanina, sabi nyo, formal yon. Formal o hindi? Hindi siya informal. Semi-formal na, sir. Ano? Informal. Informal? Informal. Informal? Sa akin, sir, Sabi ni- semi-formal. O, tingnan natin ulit, ha? Tingnan natin ulit. O, ayan o. Sabi dito sa topic, write a letter to your professor. So, magsusulat ka sa letter, sa professor mo ng letter. Ano ba yung professor? Semi-formal. Semi-formal. Friends. Professor yan eh. Gagawin mong friend yung professor mo, di ba? Hindi naman siya. Binabarkada mo yung professor mo. Nagpapasip-sip ka siguro, no? Semi-formal. Okay, ganyan lang pag-identify. So, madali na. Ngayon ang tanong, bakit kailangan nyo malaman kung formal, semi-formal, o informal yung letter? Kasi, magkakaiba yan sila ng opening. Ito yung opening niya, formal, semi-formal. Ito rin naman yung ending. Magkakaiba ng opening, magkakaiba ng ending. Hindi nyo pwedeng baliktarin yan. Okay, sige, pakibasa to naman, Richard. Ikaw na. Open and close the letter correctly. Do this based on type and purpose of the letter. Style, formal, semi-formal, informal. Characteristic. To someone you have not met, whose name you don't know. To someone you may or may not have met, whose last name you know. To someone you know well, whose first name you know and use. Opening. Dear Sir and Madam, dear Mr. Brown, dear Mrs. Stone, dear Mr. Dear John, dear Anita, ending yours faithfully, yours sincerely, best regarding warm wishes. Okay. So, yan ha. So, kapag formal, so screenshot natin to naman. Discuss din natin. Para maintindihan nyo. Ayan. Okay, open naman tayo ng isa dito.
So kapag formal, someone you have not met, hindi mo pa na-meet. Kaya nga, pag nagsulat kayo ng application letter, ang lalagay nyo dapat doon is, Dear Sir, Madam. Okay, Dear Sir, Madam, ha? Kasi letter yun, application letter. 'Di ba? Related sa job. Kapag related sa job, formal. Oh, so kapag formal, ito dapat ang opening, Dear Sir, Madam. Kapag ending naman, yours faithfully. After ng ending na yours faithfully, ilagay mo yung complete name mo kasi nga formal 'yan eh. Nag-a-apply ka ng trabaho, so lagay mo yung complete name mo. Yan, John Wick. So yours faithfully, tapos na yan, John Wick. Opening, Dear Sir, Madam. Ending, yours faithfully, complete name, formal letter. Kapag semi-formal naman, someone you may or may not have met. Pwedeng na-meet mo na, pwedeng hindi pa. Kaya kapag professors natin, mga teachers natin, ang last name ang gagamitin at tapos huwag niyo kalimutan yung kama. O, Dear Mr. Brown, Dear Miss Stone, Dear Mr. Green. Okay? So, last name naman ang gagamitin natin. Tapos, ang ending niya, yours sincerely. Yours faithfully sa formal, yours sincerely sa semi-formal. After nyan, complete name pa rin. Yan, wait. Dali lang. Kapag informal, mas madali kasi someone you know very well. So, pwedeng first name lang or kung ano yung tawagan yung dalawa. Ha? O, Dear John, first name. Dear Anita, first name. Dear Han, Dear Langga. O, di mga ganyan. Dear Bruja. O, ganyan ha. Pwede ha. Tapos, pili ka lang. Best regards or warm wishes. Pili ka lang sa... Mas maganda tong best regards. Yan. Okay? So, yan lang i-memorize nyo kasi kailangan nyo yan. Magkakaiba sila ng opening, magkakaiba ng ending. Pwede mo ba yung baliktarin? O, halimbawa, si Richard, nasa ano na, nasa Canada si Richard. Tapos, nagsulat siya ng letter sa misis niya. Tapos, sabi ni Richard, Dear Sir, Madam. O, okay ba, Richard? Nasa Canada ka na, nagsulat ka ng letter sa misis mo. Tapos, sabi mo doon, Dear Sir, Madam. Okay lang ba? Ha? Hindi sir, mali po. Hindi no, Mali. 'di ba asawa mo sinulatan mo tapos Dear Sir Madam, Dear Sir Madam. Lagot ka sa asawa mo. So, kung ano yung tawagan nyo, yun lang lalagay mo. Kaya hindi pwede baliktarin yan. Madali lang yan tandaan. Bakit madali lang tandaan? Tingnan nyo ha. Formal, F, faithfully. So, FF lang yan. Formal, faithfully. Semi-formal, sincerely. So, SS lang din tatandaan nyo. Semi-formal, sincerely. Formal, faithfully. Tapos sa informal, best regards. Di ba? BR lang. O, di mas madali ng tandaan. So yan lang tatandaan niyo yung mga yan. Pinapadali ko na yung buhay niyo. Buhay niyo yung ano niyo. Ayan ha. So may question dito, wala? Dali lang, no? Tapos syempre, magkakaiba sila ng opening, magkaiba ng ending, magkakaiba din yan ng first paragraph. Okay, ito yung sa first paragraph ng formal at saka semi-formal. Pakibasa to, Jonalyn, ikaw na. Start the letter appropriately. Open formal and semi-formal letters with a formal sentence and paragraph. Get down to business and say why you are writing. Don't try to be friendly as you do not know the person you are writing to. Formal. Dear Sir, Madam, I am writing to inquire about. I am writing in connection with. Semi-formal. Dear Mr. Johnson, I am writing to inform you that I am writing to. Okay, ayan. So, ito yung sa formal. Kapag formal kasi, ang first paragraph niya, isang sentence lang. Kasi nga, get down to business and say why you are writing the letter. Diretso ka na. Wala nang paligoy-ligoy yan. So, kapag formal, at saka semi-formal, pareho yan sila ha, formal, semi-formal. Isang paragraph lang yung yung isang sentence lang yung first paragraph nila. Okay? Paragraph 1, one sentence. Anong susulat nyo dyan? Isang sentence lang ha.
Get down to business and say why you are writing the letter. Yung purpose ng letter mo, ba't ka nagsusulat? Wala nang paligoy-ligoy, walang hi, hello, how are you doing? Wala yan, diyan kasi formal yan eh. So diretso ka na yun, no? I'm writing to inquire about. So, purpose of the letter. One sentence, purpose of the letter. Ano yung purpose ng letter mo? Ba't ka nagsusulat? Isang sentence lang siya. Okay? Tanda na, first paragraph or paragraph 1 ng formal letter, semi-formal, one sentence only yung purpose ng letter mo. No friendly small talk dyan. Hindi ka pwedeng mag-hello, how are you doing? I hope you're fine. Bawal yan dyan. O, klaro? Kuha. Ha? After ng opening, diretso ka na sa purpose ng letter mo. Okay, so lagyan natin dyan. Halimbawa, opening. Mag-opening tayo dito. Dear Sir, Madam, halimbawa, formal. O, yan. Tapos paragraph 1, one sentence. Siyempre, pag nagsulat kayo, wag nyo lalagyan ng paragraph 1, ha? Nilagay ko lang yan dyan para at least maintindihan nyo. Ayun na lang, lagyan natin. Yan, paragraph 1, one sentence. O, klaro ha? Tapos, dito naman tayo sa informal. Iba din sa informal. Ito naman sa informal. O, pakibasa to Richard. In an informal letter with a general friendly paragraph, acknowledge your friendship first. Before explaining the reason for your letter, in fact, the first paragraph would include just friendly small talk unrelated to the reason for your writing. Dear Susan, I hope you and your family are all well. It was so wonderful to spend time with all of you last month. It feels great to catch up with you and Bob, get to know your children, and have fun together after so long. You have always been the friends of mine and always will be. Anyway, the reason I'm writing is that I have some good news. I'm getting married in September. Oh, okay. Congratulations. Di ba may asawa ka na? Getting married ka pa ba? September? Okay, so ito naman sa informal. Kapag informal naman, acknowledge your friendship first. So dito, mangumusta ka muna. Ayan, In fact, the first paragraph would include just friendly small talk. Unrelated to the reason for writing. Hindi siya related sa topic. So, mangungumusta ka lang. Mangungumusta ka lang. Hindi siya related sa topic. Doon sa formal, semi-formal, hindi ka pwedeng mangumusta doon. Kasi nga, formal yun, semi-formal. Dito, mangumusta ka. Ayan, I hope you and your family are well. Tapos, yung first paragraph niya, dapat merong 4 na sentences. Ayan, 1, 2, 3, 4. Bakit kailangan 4 na sentences yan? Sa informal. Lagyan natin dito naman. Tingnan natin. Ito naman, informal. So, kapag informal, paragraph 1 niya is 4 sentences. Okay? Friendly small talk. So, mangungumusta ka lang dito. Friendly small talk. Not related to the topic. Hindi related sa topic. Ito yung paragraph 1 ng informal letter. Hindi related sa topic. So, bakit kailangan 4 sentences? Gawin natin. Dear Anna. Tama. Tapos space. May space lagi ha. O bakit kailangan 4 sentences sa informal letter? Tandaan nyo, wala tong kinalaman sa topic. Pwedeng gumawa ka lang ng kwento dyan. Pero, kasama lahat ng words na yan sa counting. So, ibig sabihin, pag gumawa ka ng kwento dyan na hindi naman yan related sa topic, mas marami ka ng words. Hindi ka kukulangin na number of words. Di ba? Kaya dapat sa informal letter, 4 sentences ka agad yung first paragraph mo kasi gawa-gawa lang yan ng kwento mo. Mumusta ka lang dyan. O, klaro? So meron na tayong paragraph 1 ng formal letter tsaka semi-formal. Paragraph 1 ng informal letter. O, tapos na ba yan? Siyempre hindi pa. Marami pa. Paragraph 1 pa lang yan eh. Hindi pa abot ng 150 yan. Learn a new standard written phrases. So tinawag yan na standard written phrases kasi nga halos lahat ng tao ginagamit yan. Kaya siya standard.
Okay, so mamaya tuturo ko sa inyo yan. Spell commonly used words correctly. So again, this is writing. So dapat tama ang spelling. Pag may maling spelling, may deduction. So sayang yung puntos. So bago i-submit, double check your writings. Basahin nyo muna. Tingnan nyo muna yung mga spelling. Sayang yung deduction. Okay? Next, divide your letter into paragraphs. Ilang paragraph ba yung writing task 2? Writing task 2, ilang paragraph? Overall na yun, sir. Oo. Yung 2, 4, 4, 2. So, ilang paragraphs yun lahat? Bali 5. Okay, so 5 paragraphs, di ba? 5 paragraphs ang writing task. So dito naman sa writing task 1, hanggang 5 din maximum. Pero ang gagawin natin, 4 lang. Kasi 150 lang naman to, so 4 lang ang gagawin natin. Paragraph 1, meron tayong paragraph 1. Ayan, may paragraph 1 na tayo. So ang wala pa sa atin yung paragraph 2, paragraph 3, tsaka paragraph 4. Okay? Tapos make sure to skip a line. Merong 1 space empty lagi, katulad ng writing task 2, merong 1 space empty between paragraphs. Para malaman ng examiner na ibang paragraph na yung sinusulat nyo. Okay? Next, use clear handwriting. Paper test kayong dalawa, di ba? Po. Paper test. Okay, paper test. So dito sa kasi paper test kayo, dapat klaro yung handwriting. Hindi naman sinabing maganda yung handwriting. Wala namang nilagay yung maganda, beautiful handwriting. Ang sabi dyan, clear, neat, and legible. So ibig sabihin, mababasa. Hindi importante kung maganda ba yung sulat mo o hindi. Ang importante dyan, klaro, mababasa. Baka mamaya kasi yung sulat nyo parang doktor. Paano babasahin ng examiner? Parang doktor yung sulat nyo, di ba? Ginanon lang diretso. Parang steno. Dapat clear and legible, mababasa. Write at least 150 words. So okay lang yan kasi nga, uunahin naman natin yung task 2 after task 2, task 1. Make sure to reach 150 words. Itong tinuturo ko sa inyo, sobra-sobra 150 to. 180 to 200 words ang masusulat nyo dito. Basta susundin nyo lang yung tuturo ko sa inyo. Okay? Hindi nyo na kailangan bilangin yung number of words. Kahit yung sa writing task 2, 24442, okay? Hanggang 300 words yun. Hindi nyo na kailangan bilangin yung words nun. Sundin nyo lang yung format. Ito rin, may format din to. Sundin nyo lang yung format. Hindi nyo na kailangan bilangin yung number of words. Okay? Last, ito yung pinaka-importante sa lahat. Sige, pakibasa to, Jonalyn. Include all 3 bulleted points. If you exclude even one of the points given to you in the questions prompt, you will get a lower grade. Answer all the points. In your letter, explain the problem, describe why it disturbs you, suggest a solution. Finish in time. The IELTS General Task 1 letter is worth 33% of your writing score. So make sure you complete the whole letter, though you have to make up a story to explain this situation. Keep it simple so you don't run out of time. Make sure to keep 40 minutes to complete the essay and task 2, which is worth much more in terms of points. Ayan, okay. So, finish in time. Again, uunahin natin yung task 2, Kasi nga 67%. After yung task 2, tsaka nyo gawin yung task 1 kasi sabay naman yan ibibigay sa inyo. Okay, kaya lang, sabi dyan, though you have to make up a story to explain the situation. So, ibig sabihin kayo ang gagawa ng kwento dito. Binigyan lang kayo ng scenario. Binigyan lang kayo ng situation. Ikaw ang gagawa ng kwento. Tungkol dun sa scenario. Tapos, lahat ng writing task 1, merong 3 bullet points. 1, 2, 3. Meron yan, 1, 2, 3. May 3 bullet points yan lagi. Given na yan 3 bullet points. Kahit magbukas ka ng mga writing task 1 nyo, maghanap ka ng writing task 1 dyan, meron talagang bullet points yan, 3. Given na yan. Ito, bukas tayo na iba. Ayan, 1, 2, 3. May 3 bullet points talaga yan. Pag meron ka hindi nasali dyan sa bullet points na yan, mababa score mo. Kaya dapat isama mo yung 3 yan sa letter mo. If you exclude even one of the points given to you in the question prompt, you will get a lower grade. So, dapat kasama yung 3 bullet points. Paano mo masisiguro na kasama yung 3 bullet points? Ngayon, ito yung format natin. Kada paragraph natin, kada bullet point, dapat isang paragraph yun. So, ibig sabihin, ito yung paragraph 1 natin, di ba? Ilagay ko na lang dyan. Ayan.
Ito yung paragraph 1 natin. Ito naman yung paragraph 2. Yung paragraph 2 will be your bullet point 1. 3 sentences. Anong bullet point 1? Ayun, explain the situation. Ayun, explain the situation or explain the reason why you're declining the offer. So, yan ang isusulat mo dito. Sa paragraph 2. Paragraph 2 na yan. Bullet point 1. Lahat na isusulat mo dyan, tungkol lang dito. Yan, tungkol lang dyan. So, 3 sentences. Tapos, ang paragraph 3 mo naman, yung bullet point, ano? Paragraph 3. Anong paragraph 3? Yung bullet point? Bullet point? Bullet point 2, di ba? Ayan, itong bullet point 2, oh. Itong bullet point 2. So, yan ang isusulat mo dito sa paragraph 3. Tapos, paragraph 4, anong bullet point? Express your gratitude. Bullet point, paragraph 4, bullet point 3. So, magkakasunod yan. Ito yung paragraph 2, ito yung paragraph 3, ito yung paragraph 4. Kasi yung paragraph 1 mo, yung purpose ng letter. So, 4 na yung paragraphs mo. Ganon din yan dito. Ganon din yan. Pareho lang yan sila kasi may 3 bullet points lahat yan eh. O, ilang paragraphs na? 1, 2, 3, 4. 4 na paragraphs na. Ganyan lang siya kadali. Ganyan lang kadali magsulat ng letter. Tapos na ba yan? Siyempre, hindi pa. Ito na yung tinatawag natin na standard written phrase. Ano yung standard written phrase? Yung standard written phrase, yun yung ginagamit ng lahat bago ka mag-ending. Bago mag-ending ha, halimbawa, nag-apply ka ng trabaho, ano ba yung sinusulat natin bago nag-ending? Or nag-absent ka sa school, tapos nagsulat ka ng excuse letter, ano ba yung sinusulat mo bago mag-ending? Bago mag-ending ha? Ito kasi formal yan. So, halimbawa, formal, nag-apply ka ng trabaho, anong sinusulat mo bago mag-ending? I am hoping for your Consideration. immediate and application, job application tayo. Positive response. O, di ba? Ganyan lagi. Tapos, thank you or thank you very much. Pwede yan. Ito yung tinatawag na standard written phrase. After nyan, ending ka na. Anong ending ng formal? Kasi formal to. Dear Sir, Madam, anong ending ng formal? Yours faithfully. Ayun, FF ha, formal, faithfully. So, yours faithfully or faithfully yours, okay lang. Tapos, complete name mo. Jan, week. Tapos na yung letter mo. Formal letter mo. Ganyan lang magsulat ng formal tsaka semi-formal. 180 to 200 words yan. 180 to 200 words yan. Formal, semi-formal. Dito naman tayo sa informal. Ganon din yan. Meron din yan ditong standard written phrase. Halimbawa, nagsulat ka sa asawa mo. Ano ba usually yung nilalagay natin dyan bago mag-ending? Bago mag-ending ha? Nasa UK na si Jonalyn. Magsusulat ka sa asawa mo. Anong lalagay mo dyan? Bago mag-ending. Diba? I am looking forward to seeing you again. Diba? Ayan. Tapos pwede mo sabihin dyan, please take good care and God bless you. Pwede na yan dyan. Pero sa formal tsaka semi-formal, bawal yan. Kasi formal yan. Ito naman, informal kasi yan. So, pwede yan dyan. Okay? Tapos, ano yung ending nito? Informal. Best regard. Okay, or pwedeng best regards or warm wishes. Best regards, ayan. Okay? Jan, week. Tapos na. Pwedeng Jan lang kasi asawa mo yan, di ba? Hindi na kailangan complete name ha. Name na lang yan dyan sa informal. Name na lang or nickname, pwede na yan. Tapos na. Meron ka ng paragraph 1, paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4. Tapos, standard written phrase mo, may ending ka. Ito, marami to. Basta mga informal letter kasi 4 sentences kasi yung first paragraph. So, marami yan. Naabot talaga ng 200 yan. Di ba? Madali lang. So, kapag sinunod nyo tong format na to, ayan, 4 sentences, 3 sentences, 3 sentences, 3 sentences. Ito naman,
one sentence, 3 sentences, 3 sentences, 3 sentences. Hindi kayo babagsak dyan. Siguradong pasado kayo dyan. Ha? Kahit pa balik-baliktad yung English nyo dyan, pasado kayo dyan. Ayan. Oh, question. Diba, madali lang. Question. Bago kayo bigyan ng homework, bago kayo pahirapan. Pahirapan naman. Oh, homework pala. Oh, may question. Jonalyn. Wala na, sir. Wala na, sigurado ha. Ay, ano pala, sir? Yung, Hmm. di ba, sir, mag-exam na ng writing na, no? Sabay pa yan, ibibigay o yung isasabay na yun, sir, writing tas 1 tas 2 na yan? Sabay yan, tas 1, tas 2 kasi isang oras yan eh. 40, 20, sabay yan ha. Dire-diretso yan, isang oras na dire-diretso. Ikaw maghahati ng oras niyan. Okay, dire-diretso yan. Kala ko 1 ito hour. times up sa kapag ano. Hindi, 1 hour yan. Tapusin mo talaga yung 1 hour. Sabay yan bibigay eh. Kaya nga dapat unahin nyo, hindi yung isa-isa yung bibigay. Sabay yan ibibigay. Okay, so ito naman homework nyo ha. Writing task ko naman to. Send ko para gawin nyo to ha. Tapos, dagdagan natin yung homework nyo sa reading, sa listening. Okay, sir. Pero tapusin nyo muna yung writing. Tapos, sa Friday, mock test tayo sa Friday na. Mock test na tayo ha. Tapos na tayo mag-discuss lahat. Mock test na lang tayo. So, sa Friday, magma-mock test tayo ng speaking at saka listening. Okay? Kasi yung writing, 1 oras. Yung reading, 1 oras din. So, mahaba yun. So, ano tayo? Writing tayo sa sa Monday na yung writing. Tapos yung reading sa Wednesday na. Okay? Ito, And then homework exam ulit. na, sir. Exam na. Exam na kayo. Bahala na kayo. Kayang-kaya nyo na yan. Basta practice lang kayo. Kayang-kaya yan. Huwag magpabaya sa practice ha. Importante yan eh. Additional homework. 36, 35 yung last, di ba? Opo. Lagdagan natin. Para makapag-practice tayo. Habang hindi pa tayo nakapag-mock test. 37, 38. Ayan. Tapos isang listening. Dagdagan natin yung listening. Ano yung last na listening binigay ko? Yung test 2 ba yun? Test 2, sir. Test 2. Sige. Wrong dun, sir. May mga wrong spelling ako dun. Vlog niya ay B pala. Ay, akala ko yung vlog V yung umpisa. B pala dun. B. Patay ka. Iba kasi yung pronunciation. Vlog. Di ba? Vlog. Magkakaiba kasi ng pronunciation yan. Kaya dapat makinig ka na mabuti. V at saka B. Magkaiba ng pronunciation. So, dun yung malalaman yan ha. Sa pronunciation mismo. Okay. Ayan. So, ito naman ang listening. Okay. So, Friday. Ano tayo? Speaking tayo at saka listening. Okay? Tapos, sir. Sige, practice muna kayo ha. Sige, sige. Alright, so see you on Friday. See you on Friday. Thank you, Okay, sir. sige. Bye-bye. You're welcome. Sige, bye-bye, bye-bye.